Minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Masarap po talaga magpuri sa Panginoon. Praise God. And that is the reason, primary reason that we gather here in this place to worship the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. Tunay nga na tanging mga anak lamang ng Diyos ang pwede at totohanang pwedeng magpuri sa Kanya. Purihin ng Panginoon, and also palakpakan natin ang Lord sa ating worship team. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian sa mga taong ginagamit niya sa iglesia ito. Ano yan? Hindi po joke yung sinabi ko. Ba't may ganon? Wow! Okay na, anak. Okay. Mamaya pa yun. Wala pa akong senyas. Seryoso yung sinasabi ko eh. Anyway. Nangyayari po talaga yan. Live kasi tayo, no? Hallelujah. Sige pa, closing prayer na kaya tayo. Hindi ko alam paano magsisimula doon. May mga panahon po talagang ganyan, no? Okay. Okay. No. Okay. Uri ng Panginoon. Salamat sa Lord sa kagalakan na pinagkakaloob niya sa atin. Ang tunay po na kasiyahan is Panginoon lamang nagmumula. Sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay, sa mga hindi naasahang pangyayari, sa mga nakakalimutang bagay, no? Ay naroon pa rin po yung kagalakan. Kasi ang kagalakan na meron tayo nagmumula sa loob. Amen? So lumalabas lang. Praise God. Yung iba kasi, yung kasiyahan, gusto nila na maranasan. Of course, lahat tayo yung nais natin sa buhay. Pero yung iba, natatagpuan nila at hinahanap nila sa maling kaparaanan. Yung iba, there's nothing wrong, no? Yung mga bagay na ginagawa natin na nagpapasaya sa atin. Tama? Pero ito talaga may dulot na kasiyahan, pero hindi po pangmatagalan. Hello? Pansamantala lang. Pero yung kagalakan na nasa atin, na naipagkaloob na ng Panginoon, yung po yung pangwalang hanggan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya kahit ano man ang nangyayari sa iyong kapaligiran, pwede kang tumawa. Amen? Sabi nga ni Capredi. Si Capredi nga ba? Tawanan mo ang iyong problema. No? Meron tayong dahilan, mga kapatid. Ba't mo po problemahin yung problema? Di hayaan mo mamproblema siya sa sarili niya. Diba? Talagang sa buhay na ito, may mga bagay na hindi umaayon sa ating mga kagustuhan. Kanina lang papunta rito. No? Siyempre, nagmamadali kami lagi. Pumupunta kami rito ng Sunday. Kami dumadaan talaga, iniiwasan namin yung palengke ng Plaridel. So sa loob kami talaga dumadaan kasi traffic lagi doon. For some reason, for the first time, papunta rito, nadiretso kami doon sa nililikuan namin. Sabi ko, meron pa naman isa dyan. Pagpasok namin gano'n, kakaliwa kami, sarado. So kumanan kami. Meron pa isang daan, maliit naman. Sabi ni Pastora, diyan ka ba sa maliit na daan? So hindi niya naman, tanong lang yon, pero alam ko na ibig sabihin, no, dumiretso na ako. No? So sa makatuwid, sa madaling salita, doon kami sa palengke pa rin na daan. No? Dati pag ganon, linggo-linggo papunta kayo sa church, mag-aaway na kami noon. Dati. Alam mo yun, kasi meron mga bagay na hindi nasunod ayon sa kayong kalooban. Pero kanina, tuwan-tuwa kami, nagwo-worship kami sa Lord. Papunta kasi dito, we play the song, a worship song. Nagwo-worship kami, tuloy pa rin din namin nahayaan. And then, I just said na we never know
na yung nangyari na yon is pag-iingat sa atin ng Panginoon. Di ba hindi mo alam kung doon kami dumaan sa dati, we don't know kung ano yung nag-iintay sa amin doon. Hello? But the mere fact na hindi kami doon nadaan, isa lang ibig sabihin. Ito'y pag-iingat sa atin ng Panginoon. Sa malilit na bagay, makikita mo ang pagkilos ng Lord Saka depende na sa pagtingin mo sa nangyayari sa buhay mo. No? Talagang ganun Hindi na panahon para magsisihan. Hello? Minsan magugulat ka pa nga, doon mas maganda yung ma-appreciate mo talaga na ito hindi lahat patungkol sa iyo. Ito'y biyaya ng Lord sa buhay mo. Minsan nag-aaway kayo papunta sa church, doon pa mas maganda yung service. Hello? Nararanasan po namin yon. Minsan ganun talaga or madalas. Kung kailan yung gusto mo sumamba sa Panginoon, talagang hahadlangan at hahadlangan ka ng kaaway. No, our enemy is real. Ayaw niya kasi talaga na yung mga ayaw niya na nandito kayo. Pero wala siyang magagawa, nandito na kayo ngayon. Amen? Gumagawa siya ng paraan para hadlangan tayo. Di niyo ba napapansin? Ano, pag matatapat ng linggo, saka ang dami mong naiisip gawin. Buong linggo naman, wala kang naiisip gawin. Kung kailan naman linggo, saka may darating na bisita. No? Pero we need to be firm. Hello? With our decision that Sunday is the Lord's day. Amen? And we miss a lot. Pag pag di tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo alam yung word na maririnig mo sa araw na ito yung kakailanganin mo sa araw na ito or sa mga darating na araw ng buhay mo. Because God always work things for our own good. Hello? All good things. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Epekto ng kapapanood ng Netflix yan Hindi, wala pong masama, pero dapat makuha mo yung mga magagandang bagay doon sa mga napapanood mo, nakapaligid sa'yo. Anyway, nakamove na tayo sa nangyari kanina. Simula na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Of course, we'll continue our series. Your next season is coming, part 22. Purihin ng Panginoon. Marami na po ba tayong natututunan sa seryeng ito? Okay, last week lang. Ang ganda po ng ating pinag-usapan, base at hango sa istorya ni King Jehoiakim. Do you still remember yung mga nandito last week? Of course, yung three major points na natutunan natin. Of course, number one, do you still remember that God or grace never forgets you? Hallelujah. Ngayon, alam niyo po, sa mga, dapat magkaroon talaga tayo ng mga small group. Sa last Wednesday, sa Baliwag, nagpapatuloy po yung gawain doon. Ito po yung tinalakay natin. Nagkaroon po tayo ng cell group doon. At ang laking bagay so yun na po yung plano natin. Kung ano yung napag-usapan ng Sunday, ito po yung ating pag-uusapan sa mga small group. Kasi it's not enough yung minsan mo narinig. And of course, dito, sa itong forum na ito, wala kayong pagkakataon na magbahagi. Tama po ba? Meron kayong mga naiisip, no? Pag meron kayong narinig na salita na gusto nyo sana i-share, hindi naman pwedeng basta na lang kayo tatayo dyan magsasalita, sasabayan nyo ako ng pagsasalita dito. Meron pong tamang forum. At yun po yung pagkakataon na yun na ma-share natin sa ating mga small group. Mga kapatid, I encourage you, yung mga nandito ngayon, I encourage every one of you to find your small group. Kung wala, start a small group. Hello? Kasi kung pwede naman kayo magsimula, magpapacilitate lang naman kayo Yung topic naman, wala namang problema. Meron na kayong topic kung ano yung pinag-usapan ng Sunday. At least na-enforce natin, mas dumidiin sa ating mga kaisipan kung ano yung mga katotohanan na nais
nais malaman natin mula sa Diyos. Amen? So una, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Malaking katotohanan. So tatlo lang naman yun. Yung Sunday, tinatanong ko, ano gusto nyo? 1, 2, 3. No? Marami, iba, 1 at 3. No? Do you still remember kung ano yung number 2? Pinalaya na tayo, free us from bondage. Okay? Ano yung pangatlo? Huwag niyo titignan yung notes, ha? May kodiko yung iba eh. Okay, pinanumbalik tayo ng Panginoon sa dating kalagayan para sa ating karangalan. Grace restores you to honor. Amen? Di po ba ang ganda ng mga katotohanan ito? Napakalaking katotohanan na ang Diyos kahit kailan hindi Kanya kinakalimutan. Purihin ang Panginoon at hindi po siya makakalimutin. Hallelujah. Praise God. And of course, biyaya ng Panginoon ay pinalaya na tayo sa anumang gapos at pagkaalipin ng kasalanan. Pinanumbalik. Kaya nga, when grace restores, nakikita natin. And of course, today, yun din po yung ating pag-uusapan, when grace restores you from the story of Mephibosheth. Okay. So, maybe for some of you, ngayon nyo lang narinig to. Hindi po ito yung buwisit. Sorry. So, I get your attention. Hindi po ito yung buwisit nyo na kapitbahay. Pangalan niya po to, Mephibosheth. No? Sounds like lang, pero iba po ito. Okay? Sino ba yan si Mephibosheth? Siya po yung anak ni Jonathan. Si Jonathan naman ay anak ni Haring Saul. So, ibig sabihin, si Mephibosheth, siya po yung apo ni King Saul. Okay? Makikita natin yan sa 2 Samuel chapter 4, verse 4. Now, siya po ay pinanganak, of course, apo ng hari. Though your royalty by birth, ang kanyang pong buhay na bago, his life changed suddenly when his father and grandfather died. Nung namatay si King Saul at si Jonathan, doon sa pakikipaglaban, nung kapanahon na yon, nabago po yung kanyang buhay. At siya po'y 5 taon pa lamang noon at siya po'y nahulog sa pagtakas. Kasi nung natalo na, nung nabalitaan niya ng kanyang lolo at ang kanyang tatay ay namatay na at lulusubin na yung kanilang bayan, sila po'y nagtakbuhan sa takot at sa hindi naasahang pangyari, nahulog siya. At nung nahulog siya, siya po'y nalumpo. Okay, at age 5, he fell and became crippled in both feet and grew up in where? In Lo-debar. Okay? A place of obscurity and lack. Yung po yung, doon po na siya nabuhay. Baga, doon siya na-relocate sa Lo-debar. So, now today we'll talk about 3 biblical things when grace restores you from the story of Mephibosheth. Number one, grace finds you in your nothingness. Ulitin ko po. Grace or our Lord Jesus Christ finds you in your nothingness. Doon sa ating kawalan. Kasi ibig sabihin ng Lo-debar, yung lugar po na Lo-debar, Lo means no, debars means nothing. So pag pinagsama mo, no, nothing. Di po ba? Mula doon sa kaharian, with royalty, biglang nalipat sa isang lugar na walang-wala. Just imagine the place. And yung sitwasyon na pinagdadaanan ni Mephibosheth. And yet, kinatagpo siya ng Panginoon doon sa lugar kung saan siya naroon. Tingnan po natin ng verse. So 2 Samuel chapter 9, verses 3 to 4. It says here, the king asked, "Is there anyone still alive from the house of Saul, to whom I can show God's kindness?"
Ziba answered the king, "There's still a son of Jonathan. He is lame in both feet." "Where is he?" the king asked. Ziba answered, "He is at the house of Machir, son of Amiel, in Lo-debar." So Mephibosheth was living in Lo-debar. A place means no, nothing. A barren place. A place of obscurity and lack. Though royalty by birth, as the son of Jonathan and grandson of King Saul, his condition did not reflect his true identity. Now, crippled in both feet, living in hiding, he likely expected judgment, not mercy, but yet grace intervened. Kasi di ba sabi nung verse, meron pa bang natitira na anak si Jonathan na sabi ng hari na gusto niyang pakitaan ng kabutihan. At ito si Mephibosheth, siya po'y nagtatago. Siyempre, iniisip niya, si Haring David po kasi, siya po ay hinabol na parang hayop ni King Saul. Nagtago po siya for 13 years. Talagang plano siyang patayin ni Haring Saul. Alam po ito ni Mephibosheth. Kaya nung nabalitaan niya na pinapahanap siya ng hari, siya po'y natakot kasi iniisip niya, bebenggahan siya magagantihan na siya ni Haring David dahil do sa re-resbakan na siya dahil sa ginawa ng lolo niya, no? Wala 'yan sa lolo niyo, no? Pero si Jonathan, yung anak ni Haring Saul, mag-bestie po sila ni Haring David. Okay? At si Mephibosheth, hindi po niya hiningi dun sa hari, kay King David. Hindi niya rin hinanap yung hari, but King David sought him. David even said, "Is there no one still alive in the house of Saul that I can show God's kindness?" This kindness was covenant kindness, not based on Mephibosheth's merit, but on David's covenant with Jonathan. Now, listen to this. This is the essence of grace. It moves not because of your worthiness, but because of the covenant of grace. Si Mephibosheth, siya po ay hinanap ng hari, hindi dahil siya ay mabait, kundi dahil si David at si Jonathan may covenant. Meron silang relationship. Gayun din mga kapatid, hindi tayo hinanap ng Diyos dahil sa ating kabaitan. Hindi tayo niligtas at pinagpala dahil sa ating sariling kakayanan at gawa, kundi dahil ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay mayroong covenant. Hindi tayo ang nakipagkasundo sa Diyos. Hello? Hello? In this covenant, hindi ito patungkol sa atin at patungkol sa Diyos. Nako natin mga kapatid, ang covenant na meron tayo, ito'y patungkol sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. At kung sino mang mananampalataya sa Diyos Anak, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang sino mang na kay Kristo, pinagpala ko na. Ang sino mang na kay Kristo, iniligtas ko na. Amen? Hallelujah. And Jesus always keep His covenant with His Father. Kasi kung tayo ang makipagkasunduan, pwedeng may pagkakataon na hindi natin makip yung covenant. We can fail. Amen? Kaya po secured yung covenant na meron tayo dahil hindi ito patungkol sa atin at patungkol sa Diyos. Ito'y patungkol sa Diyos at patungkol sa Kanyang anak. Hallelujah. That is why we are eternally secured because we are in Christ. Hindi ka nangangamba. Matapos man ang buhay na ito. Tama ba mga kapatid? Hello? Malinaw po sa atin na isa lang ang buhay natin. Hindi siya. Di ba? Minsan naisip natin, lalo na pag may mga kakilala tayo na namamatay, di ba? Marirealize natin, ganun lang pala ang buhay. And yet, masyadong tayong consumed sa buhay na ito. It's not about this life.
here on earth. It's about the real life na naghihintay sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga habang nandito tayo, may plano at layunin ng Lord. Hello. Ito po yung mga paghahanda. Merong plano ang Diyos, kaya tayo kinatagpo, kaya tayo hinanap ng Diyos. May maganda siyang plano sa buhay natin. Hindi lang para sa atin na maging pagpapala, daluyan tayo ng pagpapala sa ibang tao. Na magamit tayo ng Panginoon upang sila rin ay matagpuan sila ng Panginoon sa kanilang kawalan. Na maranasan nila kung ano yung naranasan natin. Hello mga kapatid. It's not about religion. It's not about maging malakas tayo sa Panginoon, maging katanggap-tanggap. Dahil tinanggap ka na ng Panginoon. You are always loved by God. Now, you're doing what you are doing. Na hinihiling sa iyo ng Panginoon. Dahil ito'y sukli mo dahil sa pagmamahal na naranasan mo mula sa Panginoon. Amen. Kaya hindi ka napapagod. Hello. Merong spring sa iyong mga yapa. Pag pupunta ka sa gawain ng Panginoon, hindi ka parang si Mephibosheth na kaladkad mo ang iyong paa. Hello. Gagawin mo yung paglilingkod sa Panginoon. Diba? Alam mo naman. Ikaw yung makakaalam kung ano pinagagawa sa iyo ng Lord. Napag-usapan na natin ang mga nakalipas. Hindi lahat tinawag na magpastor. Masagwa naman lahat tayo pastor dito. Hindi po ganoon. May kanya-kanyang platform na binigay sa atin ng Lord. Meron pang maramihan. Yung iba sa inyo, gamitin nyo yung influence na meron kayo to share the good news of the gospel of grace. Given ang chance, pinahawa kayo ng mic. Hindi naman kailangan nyo mag-preach. At least lumabas sa inyong mga bibig ang pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Masabi nyo sa mga tao na mahal kayo ng Diyos at may magandang plano ang Diyos sa inyo. Hallelujah. Simple lang. Di po ba? Pero at least meron kayong naibahagi. You'll never know. Hindi nyo kayang limitahan kung anong kayang gawin ng Diyos. Mga simpleng salita na hindi nyo alam na may mga tao pala na ito na lang ang inihintay nila. Dahil wala na silang kapag-apag-asa. Akala nila wala nang nagmamalasakit sa kanila. Akala nila wala nang nagmamahal sa kanila. And hearing those words that God loves you so much and He has a wonderful plan for your life, mga kapatid, it will change everything. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Now, yun po yung essence ng grace. It's not because of our worthiness, but because of the covenant of grace. And this is the powerful picture of Christ's finished work. Just as David sought Mephibosheth, Christ sought us. Tayo ang hinanap ng Diyos. Tayo ang hinanap ni Kristo sa ating kawalan. Hindi tayo ang humanap sa Diyos. Dahil hindi nawala ang Diyos. Tayo ang nawala, kaya tayo ang natagpuan ng Diyos. Hallelujah. Kaya yung ginawa that it may show God's kindness towards the family of Saul, ni King David. In the same manner, the scripture says, "For the Son of Man came to seek and save what was lost." Luke 19:10. Now, salvation begins with seeking, not our own striving. Grace finds you in your nothingness. When Jesus declared, "It is finished," are you familiar with what Jesus said in John 19:30? Hallelujah. That is a powerful word. It is finished. The full price for our restoration was paid. Because of His finished work, grace now flows freely. As Romans 5:8 says, while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Nung hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa ating mga ginagawa, sa ating kabaitan, kundi malinaw ang sinasabi ng kanyang salita, nung tayo'y mga makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Always remember this verse. Hallelujah. Hallelujah. Romans 5:8.
Every time na parang nagtatanong tayo about the love of God towards us, hello, mga anak ng Diyos, I am talking to you. May mga pagkakataon that even tayo alam naman natin na mga anak na tayo ng Diyos. Pero tama ba na dahil sa mga kabit-kabit, serye ng mga siphayo ng buhay, minsan natatanong natin ng Diyos, na mamahal pa ba ako ng Diyos? Minsan sumasandal tayo sa pader, no? Medyo bumababa kang gano'n. Kapapanood natin ng TikTok, no? Mahal pa ba ako ng Diyos? Kasi sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, always remember this verse. Minsan, dahil sa mga pagkakamali mo, sa mga kasalanan na nagagawa mo, iniisip mo, ako ba'y karapat dapat pa sa Diyos? Hello? Alalahanin mo yung talatang ito. Na inibig ka na ng Diyos nung tayo'y mga makasalanan pa. Nung mamatay si Kristo para sa atin. Nung makasalanan pa tayo, wala pa tayo kay Kristo. Inibig na tayo ng Diyos. Hello, think of it, ano pang magpapahiwalay sa atin at ano pang magpapabago ng pag-ibig ng Diyos sa atin na ngayon na tayo'y na kay Kristo na. Hello? Na kay Kristo ka na eh. Nung ang wala ka kay Kristo, inibig ka na ng Diyos, hindi ka karapat dapat ibigin. Hello? And yet, inibig tayo ng Diyos nang si Kristo'y mamatay sa krus para sa atin. Eh ngayon na kay Kristo ka na, anak ka na ng Diyos, anong magagawa mo para magpabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Always think about, do not condemn yourself. Hello. Always declare that you are righteous in the sight of God. You know what is right from wrong. You know what is sin. Pinalaya ka na yan ng Diyos. Stop doing that. You can just say no to sin. Hello, kasi hindi ka na alipin yan eh. Di ba? Point number 2, walang masyado pumili nung sa cell group namin eh. No? Kaya binibigyan ko ulit ng diin. No? Pinalaya na tayo ng Diyos sa lahat ng gapos ng kasalanan. Maging malinaw sa atin yan. Hello? Hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakamali. Pero nagkakamali pa rin tayo. Pero tandaan nyo, hindi ka na alipin ng pagkakamali na yan. You can just say no to that. Hello? And do not condemn yourself. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. Malinaw naman sa atin, di ba? We still commit sin. But when we sin, we will not go to heaven anymore. But in this life, pwede mo maranasan yung hell, sorry. Let me rephrase that, okay? When you commit sin, hindi ka na pupunta sa impyerno because you are in Christ. You are already saved. Malinaw. Pero sa buhay na ito, pag nagpatuloy ka, it is a decision to make. Pag nagpatuloy ka, pwede mong maranasan yung impyerno sa buhay na ito. Because sin, ang sinasaktan mo ay yung sarili mo. If you sin, you will hurt yourself. Hello? You will hurt the people around you who loved you. Kaya nais ng Diyos na marinig mo yung kanyang salita dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi KJ si Lord. No? Si Lord KJ, nag-i-enjoy ako dito. Tama naman, di ba? Meron naman talagang dalang kasiyahan ng kasalanan. Huwag naman tayong magplastikan dito. Andiyan pa po ba kayo? Kaya nga natitempt minsan kasi talaga namang merong dulot na kasiyahan. But listen to this, okay? Yung kasiyahan na yon pansamantala lang, panandalian lang. Kaya nga ang literal meaning ng kasalanan na yon is short time. Alam niyo po short time? 'Di ba? Oo. Panandalian lang.
Ipagpapalit mo sa iyong mga mahal sa buhay ang panandaliang kaligayahan. Hello, andyan pa po ba kayo? Praise God. Mahal tayo ng Panginoon, but my point is, even if you are still doing that, God wants you to know that He loves you so much and His love will never change. Because Christ died for you when you were still sinners. And knowing this, listen to this, this will bring you to repentance. Because the goodness of God, the Bible tells us, it is the goodness of God that brings people to repentance. Repentance means change of mind. Hello? Change the way you think. You are no longer a prisoner of sin. You are free from the bondage of sin. Amen? Pinalaya na tayo ng Panginoon. Praise God. Now, grace did not wait for your improvement. Grace moved while you were still in your nothingness and complete helplessness. Mephibosheth's life shows that grace knows exactly where you are, even in your Lodebar. Alam ng Diyos kung anong mga sitwasyon natin. David asked, where is he? And brought him out of hiding from nothingness into restoration. Yun po yung plano ng Diyos sa buhay natin. Nais ng Diyos na i-restore yung mga bagay na inalis sa atin dala ng kasalanan. Nais tayo ibalik ng Diyos sa kanyang original plan. Hello? Alam natin, di ba, ang gawa ng kaaway ay kamatayan, amen, kahirapan, sakit at karamdaman. Tama? Yan po ang gawa ng kaaway. The thief come to steal, kill, and destroy. Nais niyang nakawin yung mga bagay na magaganda sa iyo. Nais niyang patayin. Pero salamat sa ating Panginoong Jesus. Nang Panginoong Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, ito po yung kanyang ibinalik sa atin. He restored life. That is why when you are in Christ, if you are in Christ, amen, you have eternal life. Meron ka ng buhay, hindi ka na mamamatay. Hallelujah. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Praise God. You already have eternal life. Ang mamamatay na lang itong katawan lupa na ito. Ang yung spiritong dating patay, hindi na mamamatay ulit. Kaya hindi ka na i-revive. Hello? Purihin ng Panginoon. Hindi, of course, lahat tayo may mga maling kaisipan na naituro sa atin. Kaya nga, kailangan nga ng repentance mabago ang kaisipan. Hello? Anakaino. Amen? Change the way you think. Ikaw po ang magbabago. Hindi ako. Iyo yan Isip mo yan Hello, may ginagamit lang ang Lord na tao, of course, through His Word, because the only tool that we can change His mind is the Word of God. Kaya nga, ang halaga na palagi tayong nakakarinig, nakakabasa ng salita ng Panginoon. Kasi kung wala ito, paano pwedeng mabago pa rin, pero mahirap at matagal na kaparaanan because the only tool that this mind can change is the Word of God. Hindi ang asawa mo. Mag-aaway lang kayo niyan. Pero minsan ginagamit ng Diyos ang asawa mo. Hindi natin nililimitahan. Tama ba? Kasi hindi mo pwedeng limitahan ang pangungusap ng Panginoon. Hello? May mga nag-share nga, pwedeng pagkakataon na marinig mo yung audible voice ni God. Hindi pwede nating limitahan. Maging baka, alam mo naman, kung sa Diyos galing yung tinig. Kasi anak ka Huwag nang tanungin, Lord, ikaw ba yan? No? Halimbawa, alam mo naman, sabi ng Lord, pinagagawan ka ng mabuti sa kapwa mo. Huwag mo nang tanungin. No? Lord, ikaw ba yan?
Hello, dahil si Satan, hindi papagawa sa iyo yan. Halimbawa, may narinig kang tinig, magsimba ka ngayon, no? Mag-church ka, gumising ka na. Lord, ikaw ba yan? I rebuke you in the name of Jesus. Hello, andyan pa ba kayo? Alam mo, tinig ni Lord yun dahil kalooban niya. Basta kalooban ng Panginoon, tinig niya yon. Hello. He can talk. He can talk to us through audible voice. He can talk to us through His Word. Huwag naman lagi ganun ang hinihintay mo. Hindi ako kikilos, pastor, hanggat di ko naririnig ang tinig ng Diyos. No? Yung iba naman, hindi naman po ganon. Most of the time, okay, nandito na po yung kanyang salita. Ibinigay na sa kanya yung canon of the scripture. Naglalaman na yan ng salita ng Diyos na kailangan natin sa buhay na ito. Of course, hindi lahat. Kasi hindi kakasya sa isang libro ang patungkol sa Diyos. Mauubos ang libro sa mundong ito, hindi kakasya at kayang i-describe at malaman mo ang patungkol sa Panginoon. Amen. Yung iba lang masyadong ang tataba ng utak, parang alimango. No? Ang daming tanong sa buhay na alam mo, hindi mo na malaman. Alam mo yung mga kamag-anak ni Piloso Potasio? Yung tatanungin pa, umuutot ba ang Diyos? Ay, ba't mo kinalaman yan? Ang Diyos ba ay nauupo? Ay may tuhod ba ang Diyos? No? Mga ganun tanong. Ay, wala akong sagot. No? Saka ano naman kung malaman mo kung may tuhod? Hindi, natatawa kayo, may mga taong ganyan mag-isip. May puwit ba ang Diyos? Ano kinalaman sa kaligtasan natin yun? Na kung ligtas ka, pagdating na lang doon, tanungin mo na si Lord. Lord, may puwit ka ba? Patingin nga. Hindi ko alam, masyado kang concerned. Listen to this. Maraming bagay sa buhay na ito, hindi natin kayang paliwanag. Hindi masasagot. But listen, we still have eternity in heaven to ask God. You will understand pag naroon na tayo. Kung ano lang yung kailangan natin dito sa buhay na ito, makontento na tayo. No? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So in the same way, God's grace knows your condition and has not lost sight of you. Beautiful. Hindi tayo nawawaglit sa isipan ng Diyos. Ang tibok ng ating puso, ang tibok ng puso ng Diyos ay ang bawat isa sa atin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Dahil ikaw ay na kay Kristo, hindi dahil sa iyong gawa, hindi dahil sa iyong pagpapagod, kundi dahil ikaw ay nasa Kanyang anak. God's grace know your condition and has not lost sight of you. Because of Christ's finished work, your season of nothingness does not define your destiny. Kung may mga panahon sa buhay mo na parang walang-wala, na napunta ka sa Lodebar, so to say, ng buhay mo, hallelujah, hindi ka nawawaglit sa isipan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At hindi ito magdi-define ng iyong destiny. God has a wonderful plan for your life. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng kanyang salita, God is not willing that anyone should perish. Kung ang Diyos ang ating tatanungin, when it comes to salvation, listen to this, when it comes to salvation, tanungin natin, gusto ba ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao? Ang sagot, oo. Kaya nga sabi ng sa kanyang salita, di ba, whoever, di ba, kung sino man ang tumanggap sa Panginoong Hesus, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi na siya mapapahamak. Hallelujah. Kaya kung ang Diyos ang ating tatanungin, ang kanyang puso, ayaw niya na mapahamak ang lahat. But all should come to repentance. The scripture says, because of His great love for us, God made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been
saved. Maging malinaw ang ating kaligtasan ay sa magitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Salvation, this is what we believe. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Can we declare this, church? 1, 2, 3, go. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Iyan po yung ating pinaniniwalaan. Ang kaligtasan ay sa magitan lamang ng biyaya ng Panginoon. Sa magitan ng pananampalataya na naipagkaloob din naman sa atin. Sa magitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Always remember that the original sin is pride. Kasi iba, akala nila kaya nilang iligtas ang kanilang sarili sa kanilang mga mabubuting gawa. But maging malinaw sa atin that the fall of Lucifer is pride, that the fall of man is pride, and the only antidote to pride is grace. Yan lamang po. That is why in the wisdom of God, He chose that salvation is by grace alone, not by grace plus works, but by grace alone. Through faith alone, in Christ alone. Why? So that no one can boast. Malinaw po yan ang sinabi ng Ephesians 2, 8, and 9. And grace finds you not because you earned it, but because Christ finished the work and brings you into your place of restoration from Lodebar. Into the place, okay, from sin to salvation, from sickness to healing, from poverty to blessing, favor, and prosperity. Diyan tayo dinala ng tinapos na gawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Isn't it good news, church? Sa totoo lang, kung titingnan natin to, kung darating tayo sa punto ng realisasyon ng buhay natin, ma-appreciate talaga natin. Always look back kung saan tayo pinulot ng Panginoon. No? Tingnan nyo, sa itsurahan na lang. Tingnan nyo lagi yung memories nyo. No? Kaya meron nga isang nandito, pino-forward niya lagi sa akin, ito pastor tayo, no? 20, ano yun? 2015, no? Tayo ba yan? Throwback din pag may time. So that you can appreciate ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Na dinala ka ng Panginoon from nothingness into restoration. Hallelujah. In nothingness to salvation. From sickness to healing. Praise God. Grabe. Di ba natin na-appreciate yun, mga kapatid? When we receive Jesus, nung naniwala tayo dun sa kanyang broken body, when we discern, pinahalagaan natin yung tinapos na gawa ni Kristo. Grabe, dahil alam natin, plano ng Diyos sa atin, tayo mabuhay ng mahaba, malakas, malusog, masigla. Amen? Huwag nyo nang angkinin yung mga alisin na sa kaisipan, yung lumang kaisipan, na namamana nyo pa'y sakit ng mga ninuno nyo. Hello? Hindi, pastor. Sa sakit sa puso talaga ako mamamatay. Yung lola ng lola ko. O kaya yung nanay ng lola ko, inatake sa puso. Yung lola ko, inatake sa puso. Yung nanay ko kahapon lang, inatake sa puso. Kaya sigurado ako, kasi pang-apat na henerasyon ako dahil ang sumpa up to 4th generation. Kaya sigurado ako, pastor, sa pangalan ni Jesus, nako, sinelyuhan pa. Mamamatay ako sa sakit sa puso. Kahit si Lord na magsalita rito, wala siyang magagawa kung ayaw mong baguhin ang takbo ng kaisipan mo. Hello? Now, you will still go to heaven. Pero hindi mo may enjoy yung plano pa ng Lord sa buhay mo. Pastor, tanggap ko na to.
Eh, nakalungkot nga eh. Alam mo, hindi to basta-basta mawawala. Kasi ang tagal natin itong pinaniwalaan eh. Sinanay tayo ng mundong ito eh. Tapos sinanay pa tayo na to see is to believe. O, kita mo na. Di ba nakita mo? Lahat sila doon namatay. Kaya sigurado ka. No? Sigurado ka, doon ka rin mamamatay. Namana mo talaga. Listen to this. The moment you receive Jesus, hanggang fourth generation mo, wala nang sumpa. Part of the curse ang sickness and disease. Mga kapatid, doon tayo niligtas ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya nga nabugbog yung kanyang katawan para ano? Hello? Di ba? Sipin niyo po, kung ililigtas lang tayo ni Lord, ang kailangan lang naman yung dugo niya eh. Ba't kailangan pa niyang maghirap? Bakit kailangan pa niyang tiisin yung grabing hirap doon sa krus ng Kalbaryo? Para saan? Kaya nga sabi niya, kung sa kanya, alam niya yung pagdadaanan niyang hirap. Di ba? Doon sa Garden of Gethsemane, sabi niya, kung pwedeng wag niyang maranasan yung cup na yun, alisin sa kanya dahil alam niya yung hirap. Pero sabi niya, kung siya sa kanya, lalo na po kung kayo si Jesus siguro. Pero anong sabi niya? But not my will, Father, but your will be done. Kasi alam niya, ito yung plano ng Diyos. Para saan yun? Dahil nasa kanyang isipan, matapos na lang ang gawa na iyon, ang sino mang mananampalataya sa kanya, hindi na niya kailangang tiisin ang sakit at karamdaman. Dahil sa latay ng ating Panginoong Hesus, pinagaling na tayo. Hallelujah! Praise God! Praise God! Kaya kung naniwala ka, napansin mo, no? Tagal mo lang din nagkakasakit. Ang dami mong natipid. Di ba? Be appreciative naman doon sa Lord. No? Worship Him. Ng mga natipid mo. Hello? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Eh, di ba? Biri mo hindi ka na-operahan. Naisip nyo yon? Di ba masakit eh. Yan nga misa, bibiyakin ka ng doktor. Ang sakit. Tapos babayaran mo pa silang mahal. E nanampalataya ka sa Panginoon, di mo na pinagdaanan yun. We have a lot of testimony. And even me, na nasa inyong harapan ay isang buhay na patotoo ng pagpapagaling ng Panginoon. Even without seeing a doctor, even without taking medicines, lahat ito'y biyaya ng Panginoon sa ating buhay. God is a God of miracle. Do you still believe in miracle, mga kapatid? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Because He wants to restore everything. Ibalik sa iyo, from sickness to healing, from poverty to blessing, favor and prosperity. Ulitin ko, balikan mo. Huwag mo ikumpara sa ibang tao. Dahil talagang merong laging may mas mayaman sa'yo. Laging may mas maganda sa'yo. Laging mas may pogi sa'yo. Laging may mas sexy sa'yo. No? Balikan mo yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, kung saan ka pinulot. Hallelujah. Di ba? Mapapasalamatan mo ang Panginoon. Makikita mo, tunay nga, dahil kay Kristo, inangat na niya ang buhay mo. Dahil yun ang plano ng Lord sa atin. Poverty to blessing. You are blessed beyond the curse. Pinagpala ka, pinaburan ng ating Panginoon dahil ikaw ay na kay Kristo. Hallelujah. So that's number one. Number one pa lang pala tayo. Number one, grace finds you in your nothingness. Number two, grace restores your losses. Hallelujah. Praise God. Ayan na, ha? Yung mga nagse-cell group, ngayon pa lang, piliin nyo na. Meron, nakaka-relate talaga tayo dito di ba? Meron lahat tayong kwento. Lahat tayong may kwento nito. So number two, grace restores your losses.
2 Samuel 9:6, when Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Don't be afraid. So, alam nyo na istorya. Bakit nalaman ni Haring David na natatakot si Mephibosheth? Siguro nangangatog dahil, biruin mo, di ba? Ang iniisip niya siguro, re-rest baka na siya nung hari. Kaya nung makita ni King David, natakot si Mephibosheth, pansinin nyo at alalahanin nyo, lumpo to. Okay? So, ina-expect niya, wala na. Deads na ako dito. Ha? Ha? Oo. Tapos na ako dito. Nahuli na ako ni King David. Pero sabi sa kanya ni David, don't be afraid, David said to him, for I will what? Surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. I will restore to you, how many? All. A-L-L. All the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. When Mephibosheth stood before King David, he had nothing, no power, no claim, no ability to recover what was lost. His inheritance, position, and future were all gone. But David declared, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather's soul. Listen to this. Grace did not restore partially. Grace restored fully. Ang magandang balita, mga kapatid, pag ang Diyos ang nagbuo ng mga sirang bagay sa buhay natin, sirang relasyon, o maybe sira ulo. Hello? Andiyan pa ba kayo? Dahil totoo lang, hiwalay kay Kristo, sira ulo natin lahat. Nakakagawa tayo ng mga bagay na, di ba may mga nagawa natin noon na pag naisip mo, ba't ko ba ginawa yun? Na ni ikaw nga, nahihiya kang maalala pa. Pero ngayon, kahit papano, nasasabi mo na dahil alam mong pinalaya at niligtas ka na ng Panginoon. Amen? Pero ang Diyos, pag siya po'y nagbuo, mas maganda kaysa sa dati. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Grace restored fully. Mephibosheth did not earn or work for his restoration. King David restored his inheritance purely because of a covenant with Jonathan. Hindi dahil naawa, hindi dahil patungkol kay Mephibosheth, kaya binalik lahat, kundi dahil doon sa covenant na meron si David kay Jonathan. So pinagpala si Mephibosheth, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil kay Jonathan, dahil siya'y na kay Jonathan. Tatay niya si Jonathan eh. Mga kapatid, maging malinaw, hindi ka pinagpala dahil nagseserve ka kay Lord, dahil faithful ka sa iyong tithings, no? Hindi dahil sa mga mabubuti mong bagay, pinagpala at pinaburang ka ng Diyos, inirestore niya yung lahat ng bagay na ninakaw sa iyo ng kaaway dahil ikaw ay na kay Kristo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. This is the essence of grace. Restoration not based on performance but on covenant. Mephibosheth's condition did not cancel his inheritance. Di po ba? Nakikita natin, parang akala nyo siguro, mismo si Mephibosheth, baka iniisip niya, wala na siyang kapag-asa. Na-imagine nyo po yung sitwasyon and somehow nakaka-relate tayo sa istorya ni Mephibosheth. It only delayed his experience of it. So, na-delay lang, pero still, may magandang plano pa rin ang Diyos sa kanya. Gayon din sa bawat isa sa atin. Always remember that God's delay is never God's denial. Hindi ko mo hindi magandang nangyayari sa buhay natin, doon na magtatapos. Hello? Hello? Nagbibigay po ba ng lakas ng loob sa atin? Kung halimbawa, hindi kayo magkasundong mag-asawa.
Na parang bawat araw na lang nagkakagalit. Walang araw na ginawa si Lord na hindi kayo nag-aaway. No? Parang iniisip mo, mukhang dito na kami magtatapos. Parang gusto nyo na sabihin, it is finished. Pero hindi nyo alam, sa tamang panahon, God will restore your relationship. And listen to this, mas maganda kaysa dati. Parang babalik kayo sa nagliligawan pa lang kayo. No? Na parang hindi siya mawaglit sa iyong isipan. Na pag kumakain ka ng sopas, pangalan niya ang nakikita mo. Nakita mo, naggumalaw yung mga sopas, o yung mga... Nagporma ng pangalan niya. Alam mo mga kapatid, hindi dahil to sa atin, ito'y dahil sa biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Do not lose hope. Yung iba, sabi, naku, pastor, mukhang wala na akong pag-asa sa asawa ko. Pinsan talaga ni Taning yun. Huwag pong mawalan ng pag-asa. Kaya pong ipanumbalik lahat ng Panginoon ang inagaw ng kaaway. Hallelujah. You know what? Sometimes hindi natin, di ba? Minsan tatanong tayo sa Panginoon bakit kailangan namin pagdaanan yon? Hindi po madali. Tama po ba kayo? Pagka binabalikan nyo yung mga pinagdaanan nyo sa buhay. Pero alam nyo ngayon, mas na-appreciate natin na Lord, thank you, no? Hindi mo pala ako napagtripan lang nun. Ito pala yung plano mo. No? Mas na-appreciate ko ngayon yung relationship namin. No? Talagang nilalanggam kami ngayon, Pastor. So, sobrang sweet namin. Pero dati, ayoko makita mukha niya, Pastor. No? No? Minsan, pag kung tumingin, parang may sapi. Nanlilisig mata, baligtad mata, gano'n. Parang may lalabas na apoy. Ninenervyos ka na. No? Pero mabuti ang Panginoon. Amen? Only God can turn ashes into beauty. Yung akala mo, abo na. No? Sa mga hanap buhay natin, sa ating trabaho, no? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Do not lose hope. Kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin, palagi maganda ang plano ng Diyos sa atin. Hindi lang natin nakikita ngayon. You will see it in the by and by. Hallelujah. Just keep on believing. Purihin ang Panginoon. Do not lose hope. Praise God. Because you have Jesus in your life. Praise God. Andiyan pa po kayo. Hallelujah. Ako nangihinayang sa mga hindi nakakarinig nito, sa mga wala dito. Iba pagka nandito ka, okay, mapapanood mo ng live. Pero iba pagka nandito ka ng, in person, no? You felt the presence of God. Kasi ito yung, we are doing corporate worship Iba po to. There's nothing wrong yung sa mga live, pero hindi po yan ang design ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, we need to meet with each other. Huwag natin kaligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Iba kasi nakakalimutan Kaya i-remind natin, no? Pag Sunday merong service, message nyo, kapatid, na-miss ka namin nung linggo, no? Ang ganda ng message ng Lord sa atin. No? Sayang di mo narinig. No? Inggitin nyo. No? Banal na inggit na tawag. Anyway, kung meron man yan, purihin ang Panginoon. Asa na tayo? In the same way, your failure of season
Applause cannot cancel what Christ has secured for us through His finished work at the cross of Calvary. Maging yung ating failure o yung mga panahon na parang tayo'y ligaw at naliligaw. No? Nakaranas po tayo, no? Tulad ng the prodigal son. Hindi po nawala yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan nyo, hawak ni Lord ang beat. Hawak niya ang beat. Hawak niya ang beat. Pigilin nyo. Mahawak na ako dito. Baka maiangat ko yung kamay ko. Choing! Nahuli yan na eh. Choing! Purihin ng Panginoon. Sabi din ng Lord, buksan nyo, papasukin ako. Kasi, di ba, members naman yan sa Revelation. Narito ako't kumakatok sa inyong puso. Di ba? Sa inyo, kung ako'y papapasukin nyo, di ba, ako'y kakain kasama nyo. Kaya sabi ng Lord, buksan nyo, papasukin ako. Anyway. Ayun. Poink. Tuloy na nga natin. Hallelujah. Now, this is the picture of redemption accomplished at the cross. The scripture says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Now, listen to this. Redemption means to fully recover and restore what was lost through Christ's finished work. Anumang inagaw sa inyo ng kaaway, ibabalik ito ng Panginoon. Lahat, mga kapatid, fully restored. Hallelujah. Mas maganda kaysa sa dati. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God not only forgave your sin, He restored your identity. Yun po yung pinakamaganda. Hindi ka lang pinatawad ng Diyos. Yung pinatawad ka, okay na di po ba? Langit na. Dahil totally forgiven ka na. Pero hindi lang yon. Wait, there's more. Huh? Parang nagbebenta lang sa TV. He restored your identity. Hindi ka lang pinatawad. Ibinalik yung tunay mong katauhan dahil ikaw ay na kay Kristo sa harapan ng Diyos. You are not defined ng iyong circumstances. Hindi ka na dinidefine ng kung anong ginagawa mo. Not only your identity, your inheritance, yung mana mo. Sabi ng Bible, we are co-heir with Christ. Hallelujah. Meron kang mana. Your blessing, your favor, and your future. Forgiveness, listen to this, forgiveness removes your past, but grace restores your future. When Adam fell, humanity lost authority, fellowship, and access to God. Tama? Ito po yung nangyari sa tao. Sinabi yan ng Genesis chapter 3. Nung bumagsak si Adam, nawala po lahat. Separated from God. Yung po ang meaning ng kamatayan. No? When Adam fell, death came. He separated. Wala ng fellowship. Okay? Yung po yung ang pagpunta sa impyerno, ang ibig sabihin po nun, eternal separation from God. Yung po yung kamatayan. Yung po yung nawala. Nawala yung authority, yung fellowship. Okay? Wala ng communion and access to God. But Christ, the second Adam, the last Adam, came to fully restore what was lost. Hallelujah. The scripture says, how much more will those who receive God's abundance provision of grace, what? Reign in life through the one man, Jesus Christ. Romans 5:17. Dahil kay Kristo, maghahari ka sa buhay na ito. Hindi ka paghaharian ng kasalanan. Hindi ka pinaghaharian ng kamatayan. Hallelujah! Hindi ka pinaghaharian ng sakit at karamdaman.
Pwede mong tayuan ang iyong posisyon sa harapan ng Diyos dahil ikaw ay na kay Kristo. Maghahari ka sa buhay na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Isn't it good news, church? Purihin ang Panginoon. Can we say this? In Christ, I reign in life. 1, 2, 3, go. In Christ I reign in life. Do you really believe that? Minsan pa, sabihin natin, in Christ, I reign in life. maghahari ka sa buhay na ito. Hallelujah. Hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Hindi ka biktima. Do not play victim. You are a victor. You are more than conqueror in Christ. Hallelujah. Grace does not merely restore what was lost. Grace establishes you in a greater position in Christ. Praise God. This pattern in full restoration is seen throughout the Scripture. Job, as an example. Familiar sa istorya ni Job? Job what? Lost everything. Ano-anong nawala sa kanya? He lost his wealth. He lost his health, his family, his wife. But when restoration came, the Scripture says in Job 42:10, God restored everything he lost, and God doubled all his blessing. Hallelujah! Praise God! Di po ba? Yan, sa Job 42, makikita natin yung restoration na ginawa ng Panginoon. God doubled all His blessing. Amen? Lahat ng nawala sa Kanya, ibinalik. Hindi lang binalik, dinoble ng Panginoon. Ayan siya, before and after. Pwede rin kayo mag-before and after. No? Ito dati itsura ko. No? Yung then and now. No? Hindi ka nagmamayabang kung ano itsura mo ngayon. Pinagyayabang mo ang kabutihan ng Panginoon. Hello? Kung sabi ni Apostol Pablo, kung meron ako'y pagyayabang ko ay ang Panginoon. Pwede mong ilagay. Then and now. Ayusin mo lang yung caption. Amen? Praise God. Tulad din ng prodigal son. Ito rin yung kanyang istorya. Okay? He is restored in Luke chapter 15 about the prodigal son. Familiar sa istorya. Di ba? Kinakain na, pagkain ng baboy. Grabe. Kaya sabi niya, naisip niya. No? Nung dumating na siya sa katinuan ng isip, salamat sa Lord, dumating na tayo sa katinuan ng ating isip. Diba? Nung dumating siya sa yugto ng kanyang buhay, sa katinuan ng kanyang isip, naisip niya yung mga alipin, yung mga tauhan doon sa bahay ng tatay niya, ang sasarap ng kinakain. Tapos siya, anak, ang kinakain niya, pagkain ng baboy. Kaya meron siyang rehearsed speech. Sabi niya, babalik ako sa bahay ng aking tatay. Sasabihin ko sa kanya, hindi ako karapat-dapat na tawagin mo na yung isang anak. Ibilang mo na lang ako sa iyong mga alipin. Nagkasala ako sa iyo at sa harapan ng Diyos. Huwag mo na akong ibilang yung mga anak. Pero ano nangyari? Nung dumating siya, nung bumalik siya sa kanyang tatay, di po ba, hindi pa siya nakakapasok. Tumakbo yung tatay. When God ran, this is the picture of God. This is the only time na binanggit ng Bible na tumakbo ang Diyos. Saan tumatakbo ang Diyos? Pag nakita niya yung kanyang anak na nung bumabalik na sa kanya. Hallelujah. Ganun ang ginawa sa atin ng Diyos. Nung makita na niya, nung bumalik na tayo sa katinuan ng ating isip, tumakbo siya upang yakapin tayo. Ang sabi ng Bible, hinalikan ng ulit-ulit. Na-imagine nyo yung senaryo, yung parang sa pelikula. Yung tatakbo, yung nagtakbuhan, nagsasalubungan, tumatakbo, slow mo pa, di ba? Huh? Parang yung, idon, sulweta mo ako. Familiar pa kayo. Kung kala nyo nakita, nagbuhat ang panggano, umiikot pa. No? Yun sa pelikula. Pero ito, sabi ng Bible, tumakbo at nung
Nung nandun na siya sa kanya anak, niyakap ng mahigpit, hinalikan ng hinalikan, hindi lang basta halik. Yung talagang, yung talagang halik talaga ng tatay na na-miss yung kanyang anak. Grabing pagmamahal. Eh, isipin nyo, amoy baboy siguro to. Hindi, isipin mo lang kasi, dugyot na to eh. Tulad ng bawat isa sa atin. Anong sabi ng inawit natin kanina? Sukdulang biyaya, niyakap tayo saan? Sa ating mga karumihan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hallelujah. Hindi niyo sinabi ang baho mo naman, anak. Sana naligo pa muna. Alam niyo, siguro kahit naman maligo yun, sa tagal ng ano pa rin yung singaw. Yung singaw nung amoy ng babo. Pero niyakap. At anong ginawa? Di ba? Nung sinasabi niya yung speech niya, pinigil siya nung tatay. Yung rehearse speech, pinigil siya. Nung ginawa, binigyan ng sandalyas, binigyan ng robe, binalik yung singsing. Nirestore yung lahat ng nawala sa kanya. At ano sabi? Kumuha ng pinatabang guya. Magsaya tayo dahil ang aking anak ay nawala. Ngayon ay natagpuan. Ang aking anak ay namatay. Ngayon ay muling nabuhay. Magsaya tayo. At nalaman nung kuya, no? Nagalit si kuya. Kasi yung, sabi nung kuya doon sa tatay, tayo, ano ba naman yan? Tinanong niya kasi, ba't anong kaguluhan meron dito? Yung kapatid mo, bumalik kayo, pinagpaparte ng tatay mo. So kaya pinuntahan niya yung tatay niya, sabi nung kuya, tay, ba't ano? Ako, nandito ako, lahat ng inutos mo sa akin. Sabi mo, pasok ako ng cheque, nagpapasok ako. No? Lahat ng pinagagawa mo, sabi mo, bantayan yung mga negosyo natin, binabantayan ko. Hindi man lang ako pinagpatay ng isang kambing. Yan o, yung anak mo na yan, nilustay ang kabuhayan natin. Tapos dito, pinagpaparty mo pa. Kami, di man lang kami pinagpatay ng kambing para yung mga dabarkats ko, nakapagpapaitan kami, no? Ano sabi ng tatay? Anak, hindi ko alam, gusto mo pala ng papaitan. Ba't di ka nagpatay kahit 10 papaitan ng patayin mo? Sa'yo to eh. Alam niyo to, itong mga kuya, ito yung mga tao na they think na they want to earn God's favor patungkol sa kanilang ginagawa. No? Ito yung dulot ng relihiyon sa atin. No? Kaya yung mga kuya, ayaw nila ng mensaheng katulad nito. No? Naalala nyo pa yung mga kuya? No? Kaya, sabi nung natatawa ako dahil minsan may mga halimbawa tayo dito na alam mo, excited ka sometimes sa pumunta sa church. Ang saya-saya mo, no? Parang hopeful ka pagpasok mo. Nung matapos mag-preach yung pastor, sabi, parang tingin, nung pumasok ka doon sa church na yon, church ni Kuya, alam mo, ligtas ka. Nung lumabas ka, para kinu-question mo na, ligtas pa ba ako? Para kasi, eto ka kasi, parang binabase, ligtas ka pa ba niyan? Nako, hindi ka na nga uma-attend. Na? Ngayon ka lang umattend, birthday mo yata, yung mga mensaheng gano'n. Umattend ka, huli ka, tapos natulog ka pa. No, tapos di pa tapos, umalis ka na. No? Paano kung pagpapalain ni Lord niyan? No? Alam mo yung mga mensahe na mapangundi na umalis ka, pumasok ka sa simbahan, ang lakas-lakas mo. Nung lumabas ka, gumagapang ka na. Salamat sa Panginoon sa kalayaan na dulot ng mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen? Just like in the life of the prodigal son. So grace restores fully because Christ finished the work completely on the cross. Jesus declared, "It is finished." Tetelestai, consummatum est. Nothing left for us to do because His work finished our restoration, complete and secured. The scripture says, the Father has qualified us to share in the inheritance of the saints. Colossians 1:12.
Now, Mephibosheth did not regain his inheritance through his effort. He received it by royal decree because King David graciously granted his favor to Mephibosheth for the simple and sole reason that he was the son of Jonathan. In the same way, our restoration is secured by Christ's finished work, and we receive it only by grace. Grace restores our inheritance. We are now heir of God. Tayo po ay tagapagmana, katagapagmana ni Kristo, co-heir with Christ. Grace restores our identity. We are now God's child. Galatians 4:7. Grace restores our future, and our past no longer defines us. What grace has secured. Hallelujah. Binago na ang katayuan mo sa harapan ng Diyos. Sino ka na sa harapan ng Diyos? Can we say this? In Christ. I am a child of God. Can we declare this? In Christ, I am blessed and highly favored. And this one, in Christ, I am charito. Do you believe that? Hallelujah. So that's number 2. Grace restores your losses. Anumang ninakaw ng kaaway, ibinalik ng Panginoon. Anumang nawala sa atin, ibinalik ng Panginoon. Mas mainam. At pangatlo, number 3, grace sits you at the King's table. Hallelujah. Ulitin po natin, grace finds you in your nothingness. Natagpuan tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, nung tayo'y mga walang-wala, sa ating kawalan. Hallelujah. Tandaan nyo na, para alam nyo na kung ano ibabahagi nyo. Grace restores your losses. Anumang nawala, binalik ng Panginoon. Mas mainam. Pangatlo, grace sits you at the King's table. 2 Samuel 9:7, ito po yung verse. Do not be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul. And what? And you will always eat at my table. Verse 11, Then Ziba said to the king, Your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at King David's table like one of the king's son. This is the greatest transition in Mephibosheth's story. Grace did not merely find him or restore his land. Hindi lang po siya natagpuan. Hindi lang ibinalik lahat ng kanyang mga ari-arian. What else? Grace seated him. He moved from Lodebar, a place of nothingness, to the king's table, a place of belonging and abundance. Hallelujah. Doon sa lugar na walang-wala, Lodebar, no nothing. Can you imagine kung ano ang buhay ni Mephibosheth? Siguro ang ulam niya, kasi talagang salat. Naisip niyo po, yung kanyang tirahan, yung mga Islam, no, yung mga squatter na lugar, isipin niyo yung pinakapangit. Yun yung lugar na naroon dati si Mephibosheth. Nang ulam niya siguro noon, tuyo, nakasabit pa, metale. Kasi hindi niya pwedeng bawasan, aamuyin lang sa kakain ng kanin. Kasi ulam pa niya yon ng pang-isang linggo. O kaya ang ulam niya, minsan target. Alam niyo yung target? Hindi po yung corned beef. Asin, tinatarget niya, gano'n. Asin, target po tawag doon. Pero nung natagpuan siya nung hari ni King David, mga kapatid, anong nangyari? He sit at the king's table. Can you imagine? No? Kung ano yung menu doon sa king's table. And listen to this. Grace did not treat him according to his limitation, but according to his identity. He was no longer an outsider. Grace brought him into sonship, fellowship, all because of the covenant blessing. The king's table speaks of acceptance,
fellowship, provisions, and permanence. Acceptance because King David welcomed him. Tama? Fellowship because the table is a place of relationship. Provision because the table means supply. And permanence because he always ate there. Hallelujah. Hindi po siya sa very dirty kitchen kumakain. No? No? Hindi lang dirty kitchen eh. May very dirty. No? Hindi lang po. He ate at the king's table. And hindi lang minsan. Anong sabi? Always. Grace this did not give Mephibosheth a momentary blessing. It gave him a new normal. Mga kapatid, dahil na kay Kristo ka, meron ng new normal. Dapat di ka na nagugulat. Hello? Sanay ka na eh. Hindi ka na nagugulat sa mga pagpapala ng Panginoon. It is your new normal. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil na kay Kristo ka. Meron ng mga tao, nagigil sila na pagpalain kayo. Dahil meron silang nakikita na hindi nila maipaliwanag na gusto nila kayong bigyan ng pabor at pagpapala. Do not feel guilty pag nararanasan nyo yan. Dahil kayo ay na kay Kristo. Amen? At hindi lang po yung pansamantala. Just like Mephibosheth. Hindi po ito momentary blessing. It is permanent. Amen? Grace does not just touch your life. Grace establishes your life. Grace more than rescue. It is relocation. Grace does not just bring you out of your Lodebar. It brings you into the King's presence. The gospel is not only that you are saved, but you are seated. Hindi ka lang niligtas. Inupo kang kasama ni Kristo. God, sabi ng Scripture, God raises us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So mga kapatid, salvation is not just escape from judgment. It is entrance into sonship and inheritance. Hello? Ang kaligtasan, hindi ka lang nito niligtas para maparusahan sa impyerno. Hindi lang po. Nung niligtas ka ng Panginoon, of course, wala nang kaparusahan. Wala nang judgment. Pero hindi po natapos doon. It is entrance into sonship. Naging anak ka ng Diyos. Dahil anak ka, anong ibig sabihin? Mga kapatid, merong mana. Amen? Meron kang karapatan doon sa mga pag-aari ng tatay mo. Kaya kung kayo, mahalaga po ito excuse me, tip lang, kasi we have seen this, no? Kasi tayo mga Pinoy hindi masyadong open dito. Gumawa na po kayo ng yung last will and testament. Opo, para walang problema yung mga anak nyo. Gumawa na po kayo. Wala po to sa, this is just my advice kasi we have seen this, nagiging problema. Kasi nakita ko, kultura kasi natin, parang hindi natin masyadong tanggap to. Lalo na pag yung anak mo yung magsasabi sa'yo, gawin nyo na yung namin, yung mana namin. Yan. Para bang ang dating sa atin, ano ba, gusto nyo na kaming mamatay? Ganon. No, mga kapatid, lahat naman tayo, para lang pag-alis natin, wala nang pag-awa yung mga anak natin. Kami, ginagawa na namin. Anak, yung utang dito kaya sa iyo, ha? Wag naman ganon, no? Sa amin, kung may maipupundar pa kami, natitirang buhay pa namin, kung sakali man, para naman sa mga anak namin. Kung wala kaming maiiwan, hindi man kami natatakot. Kasi may kapanahunan din sila at pabor ng Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon.
No, sinasabi ko doon sa may mga ipapamana. Kung wala mo kayo ipapamana, ano gagawin mo? Para lang maiwasan yung gulo in the future. No, hatiin nyo na. No? Saka hatiin yung parte, walang paborito. We have seen this, nabanggit ko lang. Side comment lang yun. No? Kasi may inheritance eh. Tulad din sa atin. Like the prodigal son, the father restored him and restored him as a son, not as a servant. When scripture says, Mephibosheth ate at king's table, the Bible says he ate like one of the king's sons. It is the gospel story form. Hallelujah. Through Christ's finished work, you are accepted, provided for, and established. You are not a visitor. You live from your seated position in Christ. Dahil anak ka ng Diyos. Di ba? Yung table kasi, it is a place of relationship eh. Inupo tayong kasama. We ate at the Lord's table. Hallelujah. Kaya nga po, yung communion, it is the Lord's table. It is a place of relationship. Tama kaya, pagka yung, it is a place of fellowship. Tama di ba pagka yung may mga bisita kayo, pinapaupo nyo po sa mesa nyo para pagka yung kainan, di po ba? Yung mga lalim, mga close sa inyo. So it is a place of relationship. Hindi tayo bisita. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Yung mga anak nyo, parang bisita lang sila. Parang mga border ang dating, no? Kasi malakas loob nila eh. Nagpapaalam pa ba sila sa inyo pag magbubukas ng rep at kakainin yung mga nandun eh? Nagpapaalam pa po ba? Gumagawa pa ba ng letter? Humihingi pa ba ng authorization letter? Magandang hapon po, or dear sir and madam, pwede po ba akong kumuha ng soft drinks doon sa loob ng rep natin? Hindi po ba ang lakas ng loob? Di ba? Tama? O kaya pag magpalabas sa inyo, di ba, galing sa basketball, no? Yung basang-basa ng pawis. Parang sila naglalaban magparumi ng damit. Grabe, no? Bakit gano'n kalakas ang loob? Kasi alam niya, anak siya, hindi siya bisita. Eh kung bisita, gaganon sa inyo. Bisita, galing, pakilaban nga po to. Ano sasabihin niyo? Umayos ka. Hindi mo ako kabiruan. Pero dahil anak mo, di ba? O bisita, pupunta diretso sa bahay niya. Ano ba ulam natin dito ngayon? No? Nagbubukas ng Hindi, pero yung mga anak, di ba? Kung minsan nagre-reklamo pa, ito na naman, parang nagbibigay ng pambili ng ulam. Ang lalakas ng loob. Bakit? Alam nila, anak sila. Mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos. Hello. We can claim kung ano yung mga pinagkaloob sa atin. Hallelujah. So that's number 3. Grace sits you at the King's table. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Parang di ko alam kung paano ko tatapusin ang mensaheng ito. Okay, so let's go to our life application. Number 1, stop seeing yourself through your past. Ulitin ko po, stop seeing yourself through your past. Mephibosheth could have lived defined by his nothingness in Lodebar. Tama? But grace called his name and brought him to the king's table. From that moment on, he was no longer defined by his past, but where grace had seated him at the king's table. Listen to this. In the same way, through Christ's finished work, your past no longer defines your position. God raises us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ephesians 2:6. So stop seeing yourself through your past. Grace has already seated you in the place of acceptance, restoration, and favor. See where God has placed you. Dapat yun po yung makita natin kung saan na tayo inupo ng Diyos.
Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Huwag mong tingnan ang sarili mo ng mas mababa, ng mababang tingin. Hallelujah. Ulitin ko, hindi ka basta-basta. You are a child of the Most High God. Anak ka ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Nagbabago ba lakad pag nakilala mo kung sino yung tunay mong tatay? Ay, halimbawa, nalaman mo, tayo pala lahat dito, tayong lahat. Tayo pala yung nawawalang anak ni Henry C. Tayong lahat. Magkakapatid pala tayo dahil tayo. Halimbawa lang to, ha? Mag-iibaba lakad natin pag pumunta tayo sa SM. Ha? Alam mo na ikaw yung nawawalang anak, saka alam mo mga nandun. Sa tingin mo, kakapkapan ka pa ng gwardya doon. Nag-iiba trato, di po ba? Nakasombrero ka, sa tingin mo, papaalis pa ng gwardya. E ngayon, pag nakasombrero ka, pakialis po, ano ba kaya mo ilagay dyan sa ulo mo? Ba't pinaalis? Alam nila, siyempre, anak ka nung may-ari eh. Diba, lakad, diba? Basagin ko to. No? Hello, di ba? Ngayon, pagka may anak ka, likod, uy, makabasag ka dyan, pagbabayarin tayo, no? Pero alam mo, yung anak mo, sige, apo ka nung may-ari nito, basagin mo lahat ng nandiyan, gusto basagin. Ako bahala, no? Sagot tayo ng lolo mo, no? Baliwala sa lolo mo. Nakuha natin mga kapatid, halimbawa ko lang yun, si Henry sila ngayon. How much more our Father in heaven? Amen? Siya po ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. I'm not saying this to you para yumabang ka, maging arrogante ka sa tingin mo sa sarili mo. No, church. Do not get me wrong. Hello. Kasi baka mamaya naman may nakikinig na ibang takbo ng kaisipan. Gano'n naman pala eh, no? Yumabang na ng husto, no? Dahil yung tatay ko andun sa langit, no? Lagot kayo sa tatay ko, no? Anong mayor? Walang mayor sa akin. Anong presidente? Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Ang sinasabi ko rito, my point is, do not define yourself ng iyong mga ginagawa, ng iyong nakalipas. Hindi na ikaw yon. Iba na ang posisyon mo. Nakuha po natin. Minsan kasi yung mensahe, naiba ang dating, depende sa nakikinig. Kaya kailangan maging malinaw po sa atin. Hello, andyan pa po ba kayo? Okay, that's number 1. Number 2, I'm starting to close, mga kapatid. Oo. Alam kong yung iba sa inyo, parang fried chicken na tingin nyo sa akin. Parang gusto niyo na ako isaw-saw sa gravy. Drastic. Teka, ganun yung tsura ni Pastor. Teka, nag-itsura ni Pastor, ha? Okay, number 2, receive what grace has restored to you. Wow. Receive what grace has restored to you. Tanggapin natin, para sa'yo talaga yan. Do not feel guilty. Hindi. Yung iba kasi alam niyo, lalo tayong mga Pinoy, parang bang gusto kasi natin, dahil sinanay tayo ng mundo, na ano man ang meron tayo, pinagpaguran, pinaghirapan natin. Kaya parang pag binibigyan tayo, hindi, okay lang. Hello. Tapos nung nakauwi ka, sayang, hindi ko ba kasi tinanggap yun. Panahon ng gusto. Hello. Binibigay eh. Hello. Di ba minsan pa yung pagka may mga bisita, di ba bisita ka, nahihiya ka, no? Tara po, kain po kayo. Hindi po. Sige po, busog po kami. Di ba? Sige po, tara na po, kain na po kayo. Nanda po talaga namin to sa inyo. Hindi po. Di ba alam nyo naman, sinabi na kayo, nanda para sa inyo. Hindi po, busog po talaga kami. Tapos sige po, kahit soft drinks na lang, kahit soft drinks po, inom po kayo. Tapos sinabi mo, hindi, sige po, busog po kami. Soft drinks po, bawal po sa gutom yan eh, bawal po sa gutom. Nahuli ka rin kasi ang isda talaga sa bibig nahuli.
Nung inoperan ka ng soft drinks, bawal sa gutom. Pinapakain kayo bisita kayo. Binibigay, di ba? Ito po yung mensahe. Kultura kasi nating Pinoy, kaya gusto natin baguhin yon. Sa totoo lang, may mga dapat mabago. Talagang, naranasan din kasi namin. Kami talaga mahiyain. Ako personally, aamin talaga ako. Ayoko talaga nung binibigyan. No? Pero pag naisip mo, lalo mga katurang ito, no? Minsan, ano pala yun? Pride pala yun. Parang inisip mo, kaya ko naman yan. Kaya ngayon, na-appreciate ko, no? Pagka, at tuwan-tuwa kami, may magbibigay sa amin ng 5 dahon ng pandan. No? Binibigyan kami 5 dahon ng pandan. Lagi 5, dahil yung 5 daw, number of grace. Nakawala nung Miyerkules, Sabi ni Pastora, hindi ako nakahingi ng pandan. Ganyan. Kasi pag nagsasaing, nilalagyan niya para tuwan-tuwa kami. Naku, nung Miyerkules, ang dami naming uwing kalamansi. Naku, puri ng Panginoon. Binigay sa atin, anong hingi pala kami? Hindi, malakas loob namin kasi alam namin, kung di namin kilala, manghihingi pa kami. Alam namin may relationship Lalo na, kami na nga nanghihingi, kayo binibigyan na, ayaw nyo pa. Kami hindi masyado, magalambing lang yon. Di ba, dami namin uwi, dami napitas ni Sister Emma. Ang katas ng kalamansi. Ng Panginoon. Nagpauwi pa ng saging pala. Wala na, naubos na. Sarap yung saging Mangga! Binibigay. Uwi kami ng uwi. Tanggapin kung ano yung nirestore ng biyaya sa atin. Amen. Purihin ng Panginoon. Now, tapusin na nga natin ito. Mephibosheth did nothing what King David restored to him. He simply received what grace gave him. King David declared, I will restore to you all the land. Tingnan nyo to. Lahat ng lupa. Naku, praise God. So, hindi natin alam. Ito ba tatanggihan nyo? Praise God. Baka di nyo alam, kaya narinig nyo to, itong mensaheng ito, baka di nyo alam, meron pala kayong mga kamag-anak na mamamatay na. Ibibigay lahat ng lupa niya sa inyo. Ano gagawin nyo? Tanggapin nyo. Binibigay sa inyo Baka mamaya magpakipot pa kayo. Naku po, wag na po sa amin. Bigay nyo na lang po sa iba. Hello. Sana po maalala nyo ang mensaheng ito. Pagka inirestore na ng Lord, yung mga bagay na nawala sa inyo. Amen? Now, King David, sabi niya, declare, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather. So, yan po ang sabi ng 2 Samuel 9:7. And Mephibosheth, what he did? Accepted it. Listen to this, not as a reward, but as a gift of covenant kindness. A covenant between King David and his father, Jonathan. Listen to this, in the same way, through Christ's finished work, your inheritance has already been secured. You do not strive to recover what was lost. Grace restored it. The scripture says, in Him we have redemption through His blood in accordance with the riches of God's grace. Your role is not to earn it, but to receive it. What grace has restored, your identity, inheritance, and place in Christ has already secured. Hallelujah. Your identity is already secured. Your inheritance is already secured. Your place in Christ is already secured. What you did not get by works, you cannot lose by works. Ang iyong kaligtasan, hindi dahil sa iyong mga gawa. Kaya hindi ito mawawala sa magitan ng iyong mga gawa. Amen?
So that's number 2. Number 3, enjoy your place at the King's table. Pag natanggap nyo na yung mga ibinalik ng Lord sa inyo, your inheritance, i-enjoy nyo po. Amen? Even your relationship, even your fellowship with God, enjoy it. Ni-restore na to ni Kristo. Amen? Enjoy your fellowship with God. Every day of your life, talk to Him. He is your Father. He's listening. Yung mga pagkakataon na meron kang dalahin sa buhay, na para bang wala ka ng mapagsabihan, wala ka ng malalapitan, idumulog mo lang sa tatay mo sa langit. He's always listening. He knows everything you've been through. God always cares for you. He cares for us. Hallelujah. Mephibosheth did not come at the king's table as a servant trying to earn his place. He came as one accepted by covenant grace. He ate at the king's table like one of the king's son. His place was not based on his work, but on king's kindness. In the same way, through Christ's finished work, you have been brought here and seated with Him. You are no longer an outsider. You are accepted. You are welcome. You are well provided for. So your place at the King's table, grace has seated you there. So 3 life application. Number 1, stop seeing yourself through your past. Number 2, receive what grace has restored to you. And number 3, and our big idea, in Christ, I'm next. Let us pray. Father God, again, we just want to thank you for your word today. Salamat sa restoration na pinagkaloob mo na sa amin dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, that you restore our identity, you restore our position, Panginoon, our provision, God. Ito ay permanente sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi ito nakabase sa aming mga gawa, kaya hindi po ito mawawala sa magitan ng aming mga gawa. We thank you, Lord, for the salvation that we have received from because of our Lord Jesus Christ. Also for the blessing and favor, Lord, na meron kami na natatanggap mula sa iyo. Gusto ka naming pasalamatan at purihin sa mga bagay na ito, Panginoon. At anuman ang aming ginagawa, magsilbing kaluguran ito sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa oras na ito, patuloy po na dinideklara ko na sa buhay na iyong mga anak, kahit kailan na hindi ka magkukulang, na kahit kailan ay hindi mo kami pababayaan. Salamat po at sa iyo namin binabalikan lahat ng kapurihan. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Dako po tayo sa